Kumusta? Kamusta ka na? Sa video natin ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang 4 na simpleng ehersisyo para mapigilan at mapabuti ang arthrosis sa tuhod. At kung hindi mo pa ako kilala, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Dr. Alexandre Mota, isa akong physical therapist at osteopath, at masaya akong nandito ka. Tingnan mo itong tanong na ito. Dr. Alexandre Mota, may arthrosis ako sa tuhod at namamaga ang mga menisko ko. Palagi akong nag-stretching, pero kinabukasan parang nadurog ang likod ng binti ko. Hindi ko alam kung naipaliwanag ko ng maayos, pero matutuwa ako kung matutulungan mo ako. Ang arthrosis ay isa sa mga pinakakaraniwang paksa. Madalas ko itong natatanggap dito sa klinika, pati na rin sa mga tanong na nababasa ko sa Instagram at dito sa YouTube. Pero napapansin ko na maraming tao ang hindi talaga alam kung ano ang arthrosis. Kung ito ba ay pamamaga, kung ito ba ay isang bagay na mabilis lang mawala, kung ito ba ay isang bagay na operasyon lang ang solusyon, o kung may gamot ba na iniinom at mawawala na agad ang arthrosis. Tara na, ang arthrosis ay katumbas ng pagkasira o pagkaputpod. Alam mo yung swelas? Yung sa sapatos, kapag madalas mong ginagamit o tsinelas, mapapansin mong unti-unti itong nauupon. At depende sa kalidad ng tsinelas, depende rin sa paraan ng iyong paglakad, mas nauupod ang isang bahagi kaysa sa kabila. Nagbabago ang hugis ng swelas ng sapatos, depende sa pagkaupod dito. Pareho lang ito sa nangyayari sa tuhod. Tingnan mo, dito may tuhod na ipinapakita, ang buto ng femur, ng hita, at ang buto ng binti, ang tibia. Pansinin mo na ang mga ito ay may mga ibabaw na makinis na nagkakatugma at dumudulas. Habang ito ay nasusuot, ang nangyayari ay itong bahagi dito, unti-unti nang hindi nagiging pantay at nagsisimula ng magkaroon ng mga gaspang. Nagsisimula na itong maging hindi pantay. Parehong sa buto ng hita at dito rin sa buto ng tibia. Itong uri ng pagkasira, itong pagkawala ng hugis dito ay tinatawag na arthrosis. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Kaya dahil dito sa pagkawala ng hugis na ito, sa pagkasira na ito, lumalabas ang mga sintomas ng arthrosis na syempre ay pananakit. Dahil na nagkakaroon ng pagkasira, minsan halos magkadikit na ang buto sa buto. Yung pakiramdam na parang may buhangin sa kasukasuan, tapos nagiging parang may tunog na kumikiskis. Pagkatapos ay nagkakaroon ng mga tunog na parang pumuputok. At minsan, pati yung pakiramdam na parang naiipit o na-stop ang tuhod. At maaari ring mangyari yung pamamaga na tinatawag nating pag-ipon ng likido sa kasukasuan o tubig sa tuhod. Aray! Alexandre, kung pudpud na, papalitan na lang. Kung ibang tuhod, kung muling ipahana, yan ay dahil na rin sa edad. Kalma lang, hindi naman ganun kasyemple. Isipin mo ito kasama ko. Kung dahil lang talaga sa edad, yung mga bata pa, yung mga walang sobrang timbang, hindi sana sila makakaroon ng arthrosis. Hindi ba totoo? At kung dahil lang doon, lahat ng matatanda, yung may edad na, dapat may arthrosis na. Alam naman natin na hindi ganon. May mga kilala tayong matatanda na wala namang problema sa tuhod. At may mga kabataan pa lang, may mga teenager pa lang, pero may pagkasira na, may arthrosis na. Totoo yan. Kadalasan, ang nangyayari ay dahil sa sobrang puwersa na pupunta sa kasukasuan o sobrang paggalaw. Ibig sabihin, masyado mong ginagamit ang isang bahagi ng tuhod, pwedeng loob o labas, at dahil sa hindi balanse o hindi pantay, nagkakaroon ng pagkasira. Pero paano nga ba ito mapapabuti? Madali lang. Inayos natin ang pagkaka-align ng tuhod, pati ang balanse ng paggalaw. Isipin mo ito kasama ko. Kung ang tuhod ko ay hindi naka-align, walang balanse, at nagdudulot ng arthrosis, para mapabuti ito, kailangan kong ayusin ang balakang, kailangan kong ayusin ang bukong-bukong, at ang paa. At sa huli, ang mismong tuhod. Kapag mas nababalanse ko ito, kapag pinapaluwag ko ang mga galaw ng lahat ng mga kasukasuan na ito, ang tuhod ko ay tumitigil sa sobrang paggamit ng panlabas at panloob na bahagi ng tuhod. Hindi na nito napapuwersa ang menisko, hindi na nito napapuwersa ang patela. At doon, nababawasan ang mga sintomas ng arthrosis at napapabagal mo ang paglala ng arthrosis. Diyos ko! Sa katunayan, nakagawa na ako ng video na nagpapakita kung paano mapapabuti ang tuhod sa pamamagitan ng hita. Nilalagay ko ito rito sa card para mapanood mo mamaya. Kaya, ang 4 na ehersisyo na ipapakita ko sa iyo ngayon ay: una, para mapabuti mo ang galaw ng balakang; pangalawa, para mapabuti ang galaw ng paa; pangatlo, para mapabuti ang galaw ng bukong-bukong; at panghuli, para mapabuti ang galaw ng mismong tuhod.
Gusto ko ring malaman mula sa'yo. Bukod sa sakit sa tuhod, meron pa bang ibang bahagi dito na nakakaabala sa'yo? Ilagay mo dito sa mga komento. Sa ganitong paraan, mas matutulungan pa kita sa pagsagot sa komento mo. O kaya magre-record ako ng video para sagutin ang tanong mo, katulad ng ginagawa ko ngayon. At syempre, para hindi mo mapalampas ang sagot ko, huwag kang magpabaya. Mag-subscribe ka sa channel, i-activate mo ang bell at i-on lahat ng notifications kasi sasagutin ko ang tanong mo at ipapaalam pa ng YouTube na sinasagot ko na. Ang galing, di ba? Ang dali pa! Kaya sa unang ehersisyo, papagandahin natin ang galaw ng balakang. Isang simpleng paraan para magawa natin to ay kung may upuan ka sa bahay na umiikot, hindi naman kailangan may gulong ha? Kailangan lang itong umiikot pakaliwa at pakanan. Gagawin mo ito sa ganitong paraan. Umuko ka ng komportable, siguraduhin nakasandal ng maayos ang likod mo sa sandalan ng upuan at ilapat ang mga paa sa sahig. Kaya magandang ideya na kung masyadong mataas ang upuan mo at hindi mo maabot ng maayos ang sahig gamit ang mga paa mo, ibaba mo ng kaunti ang upuan o kaya maglagay ka ng patungan sa ilalim ng mga paa mo. Kapag nakalapat na ang mga paa mo sa sahig, igalaw mo lang ang katawan mo pakaliwa at pakanan. Kapag ginagawa mo ang galaw na ito, iniikot mo ang buto ng hita mo. Ibig sabihin, iniinat mo ang mga kalamnan ng balakang mo, nilalagyan mo ng grasa ang kasukasuan ng balakang mo. At para sa tuhod mismo, tinutulungan mo na ito, parang binubuksan at sinasarado mo ang labas at loob ng tuhod. Ang simpleng galaw na ito ay napakaganda para mapabuti ang balanse ng balakang at napakaganda rin para mapabuti ang galaw ng mismong tuhod, lalo na kung may kinalaman sa meniscus, gaya ng tanong natin na yon. At gagawin mo ang relax na galaw na ito nang hindi nagmamadali sa loob ng 30 segundo. At kung wala kang upuan sa bahay, hindi yan problema. Pwede mong gawin ang parehong ehersisyo na ito habang nakahiga sa kama o sa sofa. Kaya humiga ka sa tagiliran, nakabaluktot ang mga binti at gagawin mo ang sumusunod na galaw. Hiwalay mo ang mga tuhod. Itutok ang tuhod pataas sa kisame hanggang sa kaya mo, hanggang sa komportable ka. Pagkatapos ibalik at hiwalay ang sakong at ibalik ulit. Ito rin ang parehong galaw na ginagawa mo sa upuan, pero dito isa-isa mong ginagawa gamit ang bawat binti. Isang magandang tip ay ilagay mo ang kamay mo sa baywang para maiwasan na umikot ang balakang mo, paabante o paatras, o gumalaw ang buong katawan mo. Ilagay mo ang kamay mo dito sa balakang para hindi gumalaw ang balakang o pelvis, itaas ang tuhod, itaas ang sakong. Itinaas mo ang tuhod, itinaas mo ang sakong, isang galaw yan, gagawin mo ng 10 beses bawat binti. At para gawin sa kabilang binti, humiga ka lang sa kabilang side. Ang pangalawang ehersisyo ay para sa paa at ang pangatlong ehersisyo ay para sa bukong-bukong. Kaya uupo ka, itatawid mo ang mga paa dito, mag-ingat na huwag ipatong sa paa ha. Ipatong mo dito sa taas ng bukong-bukong para malaya ang paa. Sa isang kamay, hawakan mo ang bukong-bukong at sakong, at sa isa pang kamay, hawakan mo mula sa ilalim ang ibabaw ng paa. At dito, gagawin mo ang mga galaw na parang pinipilipit. Ang isang kamay ay pupunta sa isang direksyon at ang isa naman ay sa kabila. Pilipitin sa isang direksyon, pilipitin sa kabila, pilipitin sa isang direksyon, pilipitin sa kabila. Gagawin mo ang galaw na ito dito sa loob ng 30 segundo. Mag-ingat na huwag pilitin hanggang sumakit ha. Gawin mo lang ang galaw na ito hanggang sa komportable ka. At dududugtong na natin agad ang ikatlong ehersisyo na para makabuti ang galaw ng bukong-bukong. Sa ikatlong ehersisyo, hahawakan mo sa itaas ng bukong-bukong, sa itaas ng butong ito dito na nasa loob at labas, yayakapin mo ang mga daliri ng paa at gagawin mo ang galaw na ito na parang gumuguhit ng bilog. Tandaan na igalaw lang hanggang sa hindi ka makaramdam ng sakit. Pwede kang gumawa ng 10 bilog sa isang direksyon at pagkakapos ay 10 bilog naman sa kabila. Itong kamay na ito sa taas ng bukong-bukong ay hindi hinahayaan gumalaw ang binti. Tama ba? At pansinin mo na, hindi ito isang pag-unat, hindi ko kailangan pilitin na masyadong iunat. Kailangan ko lang gumawa ng malaking bilog 10 beses sa isang direksyon. 10 beses
sa kabila. At ang pinakamagandang galaw, ang pinakamagandang ehersisyo na alam ko para mapabuti ang kasukasuan ng tuhod, mapabuti ang galaw ng tuhod, lalo na ang galaw ng mga meniscus, ay itong ehersisyong ito. Uupo ka na nakatapak ang paa sa sahig, itataas mo ang dulo ng paa, itataas mo ang mga daliri, iiwan mong nakasayad ang sakong sa sahig. At gagawin mo itong galaw na parang wiper ng windshield, papalabas at papaloob, 10 beses ng dahan-dahan. Galingan mo kapag hinihila mo ang paa, papaloob. Ulitin, bawat beses na dalhin mo ang paa, papaloob, galingan mo ang galaw na yan. Ang paa ay papalabas at idiin mo kapag ibinabalik mo paloob. Idiin mo kapag ibinabalik mo paloob. Gawin mo ito ng 10 beses nang hindi nagmamadali. At ilan ito sa mga ehersisyo na nasa metodong Shudo para sa tuhod. Kung hindi mo pa alam, ito ay isang online na programa para mapabuti mo ang kalusugan ng iyong tuhod. Pinipigilan ang mga problema, pinapabagal ang pagkasira, at syempre, natututo kang kontrolin ng sakit gamit ang mga simpleng ehersisyo. Kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon, malaman kung paano ito gumagana, o sumali, bili ng metodo Shaudot sa tuhod, nasa description ng video ang link. At ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo, nakatulong ba sa iyo ang video na ito? May natutunan ka bang bago? Kaya i-click mo ang like dito para magpasalamat sa akin. Dahil ang like mo ay makakatulong sa iyo, makakatulong sa ibang tao, at makakatulong sa ating channel. At ang channel na ito ay atin. Gusto kong ipadala mo ang video na ito at lahat ng iba pang video dito sa channel para matulungan ang mga nakararanas ng pananakit. Tulungan ng mga taong mahal mo na tumigil sa pag-inom ng gamot sa sarili lang nilang desisyon. Iniisip na wala ng ibang paraan para maibsan ng sakit. At dito sa itaas, iniiwan ko ang isang live na ginawa ko na bibigay ng mga tips tungkol sa tuhod at sumasagot ng mga tanong ng live. I-click mo lang at panuurin. Dito sa ibaba, merong isang kumpletong playlist tungkol sa sakit sa tuhod. Kung nandoon ang video, makakatulong ito sa mga may sakit sa tuhod. Hanggang dito na muna ako, isang malaking yakap at hanggang sa susunod.